May init na bumaha sa puso ni Josie habang pinagmamasta ng matamis na ngiti sa mga labi ni Aris. Ikinakaway nito ang mga sipit na malalaking lobster na hawak nito. Nakadaog ng bangkang pangisda. Bago pa man siya nakarating sa playa, napresente itong sumama sa pangingisda ng kanyang ama at ngayon nga ay masayang-masaya nitong ikinakaway sa kanya ang isang malaking lobster na sa kanyang palagay ay may higit 2 kilo ang bigat. "Pasalubong ko sa iyo," sabi nito, saka tumalon sa baybayin mula sa bangka. "Nahuli ko yan." "Os, maniwala ka man ng pinang. Binili niya." "Aray!" Pinigil niya ang matawa na makita niyang palihim na binatukan ng kanyang ama si Batsoy. "Nahuli mo ba talaga to?" Binili ko sa laot." Natawa siya. Nung tingnan niya ang iba pang huli ng mga ito sa bangka, ay nagtaka siya, sapagkat ilang piraso lamang na maliliit na isda ang naroroon. Alat kasama si Manong Aris, may balat sa puwet. Sabay na tumawa ang kanyang ama at si Batsoy. Nang kanyang tingnan si Aris, ay mapulang-mapula ang mukha nito habang nagkakamot sa batok. "May balat ka nga ba sa puwet?" "Wala ah." Mariin niyang pinaglapat ang mga labi upang hindi matawa. Hanggang sa makauwi sila, ay binubuska pa rin ito ni Batsoy. Tila suyang-suya na ito. Namalingat ang mga tao sa paligid, ay mabilis na hinagka niya ito sa pisngi. Iyon lang at napangiti na ito. Naalis na ang kunot sa noo. "Huwag ka mag-alaala. Naniniwala akong wala kang balat sa puwet. There's one on my left cheek." Napaawang ang kanyang mga labi. "Totoo? I can show it to you anytime you want." Otomatiko nag-init ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos man ng halian ng mga kasama nila, ay nagkanya-kanyang siesta ang mga ito. Sila ng nobyo ay naiwan sa komedor habang nagpapapak ng lobster. Ipinaghihimay siya nito, saka isasawsaw sa kalamansi at toyo. "Sasabi ka na ba kina Enzo sa pagbalik sa Maynila?" Maya-maya ay kanyang tanong. Napakahaba na bakasyon nito at ni Enzo. Sa susunod na linggo, ay babalik ito sa Maynila, ayon kay Minmin. Si Aris ay hindi niya tiyak kung ano ang plano. Nang minsan ungkatin ng mga magulang niya kung kailan ba nito balak ng pakasal, ay siya tinanong nito. Desisyon daw niya ang masusunod. Ilang buwan na lamang bago sumapit ang Disyembre. Ayaw niyang sumabay sa holiday rush. Nais niyang bigyan ng mahaba-habang panahon ang preparasyon ng kanilang kasal. Sinabi niya ang buwan ng Pebrero. Umangal ang kanyang ama. Bakit pa rin nila patatagalin? Nang tanungin nito si Aris, kung sang-ayon nito sa kanyang sinabi, ay iba ang tugon nito. Kung ito raw ang masusunod, kahit sa susunod na buwan, ay ayos lang dito. Pero dahil siya ang bride, ay nais doon itong ibigay sa kanyang pagpapasya tungkol doon. Pagkatapos ng mahaba-habang diskusyon, siya rin ang nasunod. Disyembre mamamanhikan, sina Aris at Pebrero nila itatakda ang kanilang kasal. "Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko?" Inarapan niya ito. "Para kang sira. Siyempre, nag-aalala lamang ako sa trabaho mo. Mamaya niyan pagbalik mo wala ka ng trabaho. Mabuti kang sarili mong kumpanya." Ngumiti ito. "Don't worry. Takot lamang nilang sisantehin ako." "Ang yabang mo talaga." Tatawa-tawa nitong ipinagpatuloy ang pagsubo sa kanya. Ang totoo ay nangangamba siyang kapag bumalik ito sa Maynila. Sa kabila ng mga nangyayari, ay may mga pagkakataong pakaramdam niya ay isa lamang magandang panaginip ang lahat. Nasa sandaling siya ay magising, ay bigla itong maglalaho. "I can give you the grandest wedding nang hindi nabubutas ang bulsa ko. Kaya huwag ka na mag-alaala, okay? Besides, this vacation is long overdue. I deserve it. Hindi naman ako humihingi ng magarbong kasal. Kahit simple lang ay ayos na sa akin. But I want to give you the perfect wedding every bride dreams about." Hindi na lang siya kumontra. Bagaman sa kanyang loob, ay may kasiyahang pumupuno roon. Hindi man ito maibibigay sa kanya ang isang marangyang kasal, ay masaya na rin siya sa kaalamang handa itong ibigay sa kanya iyon. "Bakit pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan?" tanong ni Josie kay Aris.
Nasa isang restaurant sila sa bayan ng Trujillo, Primitivo, linggo noon, at nagdala sila ng ani sa bayan. Madalas ang kanyang ina at si Batsoy ang gumagawa niyon. Pero dahil sinumpong ito ng Reyuma, ay siya na lamang ang nagpresenta. Sumama rin si Aris. Gusto raw nito makarating sa bayan. Sa isang banda ay tila iyon din ang kauna-unahang date nila. Ang dapat ng chaperone nilang si Batsoy ay nagpaalam na maglalaro sa bagong tayong video arcade. Inabutan nito ni Aris ng karagdagang pera, bukod sa parteng ibinigay niya sa binatilyo. Mamimili pa sila, pero bago iyon, ay nagaya naman muna ito sa isang restaurant sa Nitz. Yun ang pinakamay klaseng restaurant doon. Salamin ng dingding doon, at may mga naka-uniforming mga serbidora. Nangangalahati pa lamang sila sa pagkain. Rellenong bangos, mechado, at lumpiang Shanghai ang in-order nito. Habang kumakain, ay isang corning joke ang pumasok sa kanyang isip. I hate to admit it, but I flunked my history subjects. Napalabi siya sa kapamalatak. Filipino ka ba talaga? That's unfair. You're a teacher. Sus, simple lamang naman ang sagot. Nagalit sila Lapu-Lapu nang sabihin ni Magellan na ang pinakamalinamnam na isda ay bangus. Haha, very funny. Talaga, ang hindi tumawa, pangit. Hehehe. Inungusan niya ito. Okay, ako naman. Why do chickens do this pagkatapos uminom ng tubig? Ipinagaspas nito ang magkabilang siko habang nakayuko sa plato. Saka tumingala. Muling ipinaspas sa magkabilang siko na animo tandang. Siyempre, para malunok na lang yung tubig. Wrong. They were asking the Almighty Lord, balde-balde na iniinom kong tubig. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa ako umiihi? Sira, hindi ba umiihi ang manok? Sa kanyang tanong, sabi pa silang napabunghalitang tawa. Hindi pa ganap na napapawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Nang mapadako ang kanyang tingin sa entrada ng restaurant, natigilan siya. Isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang pumukaw sa kanyang atensyon habang papasok ito sa restaurant, at isang lalaki ang nagtutulak sa wheelchair na pamilyar sa kanya. Si Jason. Kahit maraming taon na ang lumipas, ay tila hindi nagbabago ang itsura nito. Nagbawi siya ng tingin at kinapa ang damdamin. Matagal-tagal na panahon din niyang iniwasang magawi sa bayan ng Trujillo Primitivo dahil iniiwasan niya magtagpo ang kanilang mga landas. Maliit lamang ang bayang iyon. Bukod sa tagaruan ng pamilya ng mga ito, ay naroroon din ang malaking groserya ng mga ito at ang kanyang balita ay personal na pinamamahalaan ni Jason. Who's that? Nang muli niyang harapin ang kasintahan, ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ganon-ganoon din ang ekspresyon nito nang araw na makita nitong galing sa kanilang bahay si Pekto. Sasagutin sana niya ito na mapadaan sa kanilang tabi ang mga bagong dating. Pinang? Jason. Kakatuwa. Subalit ang lingon niya, ang dating nobyo, ay tila isang ordinaryong kakilala na lamang ito. Kumusta? Ngumiti siya bago tumugon. Mabuti. Ikaw? Ayos lang. Mula sa likuran nito, ay nakita niya ang isang babae. Kumapit din sa bisik nito na tila ba makakawala ang lalaki. Matipid nitong nginitian bago dumapilis ang kanyang tingin sa mata ng babae na nakaupo sa wheelchair. Si Mrs. Alcañeses. Nang mapagmasdan niya itong mabuti, ay nakaramdam siya ng habag. Mistulang gulay na ito. Sige, dito na kami. So, that was Jay-Z. Mukhang mama's boy. Lihim ang pagngit-ngit ni Aris. Naiinis siya dahil hindi man lang siya pinakilala nitong nobyo. Galit ka? Lalo nagsalubong ang kanyang mga kilis sa tanong nito. Nakalabas sa sila ng restaurant at kasalukuyan ng galakad patungo sa pamilihan. Hoy! Niyugyug nito ng dalawang kamay. Ang braso niyang kapit-kapit ito. Galit ka nga. Hindi siya kumibo. Janet de Belen ka na naman. No, I'm not. Hus, may sasabihin ako sa'yo. Sa inis, ay parang gusto niyang sabihin na hindi siya interesado. Subalit nagpigil siya.
Ang lalaking nakita mong bumati sa akin kanina ay dati kong nobyo. Tumigil siya sa paglalakad at tumarap dito. What happened? Niyaya niya ako magtanan, pero hindi siya sumipot. Napakunot noo siya. Yun ba naging ending ng istorya ng mga ito? Nang gabing dapat ay magkatanan kami, ay natake sa puso si Mrs. Alcañeses. Out of guilt, napilitan si Jason na pakasalan ng anak ng matalik na kaibigan ng mama niya. Do you still feel something for him? Malikip-kip ito. Sabay tingin sa itaas sa tila ba nag-iisip. Well, nainip niyang untag rito. Salubong na salubong ang kanyang mga kilay. Bigla itong ngumiti. Jelly Belen ka talaga. Mahal, syempre past is past. I realized, mas type ko pala ang mga singkit. Talaga? Talagang talaga. Napangiti siya. Pinagsalikop niya ang kanilang mga palad at nagpatuloy sa paglalakad. Where can we find a jewelry shop here? Maya-maya ay kanyang tanong. Habang naglalakad, ay yun ang hinahanap ng kanyang mga mata. Jewelry shop? Teka, huminto ito at nagpalinga-linga sa mga nadaraanan nilang tindahan. Araw iyon ng Tiangge. Ayon dito, marami ang dayo nagtitinda sa lansangan. Yung iba ay mula pa sa mga karatig na bayan. Dito yata. Hinila siya nito sa tapat ng kanilang pawn shop. May katabi yung maliit na pwesto na gumagawa ng alahas. May display window iyon ng mga silver jewelries at ilang gold-plated na alahas, pulsera sa trilo. Ito lang alam kong jewelry shop dito. Sinuri niya na maigi ang mga alahas sa display window. May nalalaman siya sa pagkilatis ng totoong ginto. Mahilig sa alahas ang kanyang ina at kapag naglalambing ito, ay siya madalas itong kasama sa mga jewelry auction at sa paborito nitong jewelry maker. Can I see this? Itinuro niya ang isang simpleng white gold band na may 3 brilyantitos. Inilabas iyon ng sales clerk. Semi-precious stone ang mga bato. Bagaman ang white gold band ay may kalidad. Give me your hand. Ha? Hindi na ito hinintay. Kinuha nito ang kaliwang kamay nito at sinod sa ring finger nito ang singsing. Perfect. Ito po yung kapares niya, sir. Tila nasisiyahang inilabas ng sales clerk ang katulad na singsing. Here, put it on my hand. Hindi siya mahilig sa mga alahas, maliban sa mga mamahaling relo. Pero ang singsing na iyon ay nagtitiyak niya mananatili na matagal sa kanyang daliri. Nanginginig na kinuha ni Josie ang singsing at isinuot din iyon sa kanyang palasingsingan. Huwag mong huhubarin iyan, wika niya rito. Parang may iyak na tumango ito. Sa mainit na bugso ng damdamin ay kinabig niya ito at masuyong hinagkan sa sentido. I have a confession to make. Pabulong niyang sabi rito. Ano? Binayaran mo na niya ang pares ng singsing bago ito niyayang umalis. I lost your earring. Mula sa secret pocket na suot na pantalon, ay nilabas niya ang hikaw na hagas sa mga sandaling iyon, ay hindi pa rin natatagpuan ng kapares. Here's the other earring. Yung isa, nahulog sa silong. Yun bang hinahanap mo sa silong nung... Hindi nito natapos ang sinasabi at mabilis itong pinamulahan ng mukha. Yes. Pinakailaman ba ang laman ng jewelry box ko? Bahaging naningkit ang mga mata nito. Guilty. Nakangiwing sabi niya. Pakiramdam niya anumang sandali ay makakatikim siya ng palo. Wala ba nakapagturo sa'yo na masama magbasa ng sulat ng may sulat? That was unethical, I know. And I'm sorry, but my curiosity got the better of me. Napailing ito. Ano binabalak mong gawin dyan? I don't know. Itapon mo na. Matagal ko na rin namang balak itapon ang lahat ng galing sa kanya. Kaso, parating nawawala sa isipan ko. He gave you this? It was a birthday gift. Lihim siyang napaismid. Niggard. Nang may makita ang pulubi, ay binigyan niya iyon kasamang sukli sa biniling alahas. Somehow, ay nakahinga na siya ng maluwag.
Ang pinangangambahan niyang pagkatapat dito sa ginawang kasalanan ay hindi naman pala gano'ng kahirap. One more to go. Huwag mong isipin na abswelto ka na. Strict ang sabi nito. Gayunman ay tila may nakakubiling ngiti sa likod ng formal na anyo nito. Of course not, dearest. Why would I even think that? Ngumisi siya, sabay gagap sa palad nito. Nako, pasalamat ka. Mahal kita. Natutuwang hinagka niya ang likod ng palad ng dalaga. Kung wala lamang sila sa publikong lugar, ay mahahagka niya ito. That will probably look good on you. Nang tingnan ni Josie ang tinuturo ni Ari sa display window ng tindahan ng mga damit, ay napangiti siya. Ang tinutukoy nito ay isang formal mini dress na may ruffled sleeve at v-neckline. Mukhang mamahalin iyon at malambot ang tela na may floral design. Maganda, aniya. Pero kahit may pambili siya, hindi niya bibilhin iyon sapagkat wala siyang dadaluhang okasyon kung saan niya maaaring isuot iyon. Tara, isukat mo. Ano? Teka, wala siyang nagawa kundi magpatianod na lamang dito ng hilahin siya nito sa loob ng tindahan. Kinausap nito ang sales lady, itinuro ang damit, at sinabing nais ito iyong ipasukat sa kanya. Ano ka ba? Aanhin ko naman iyan. Who knows, maybe we can find a cozy restaurant later and have a romantic candlelit dinner. Sus, wala nandito. Balita ko, ay maganda ang restaurant sa Viajero, sabad ang sales lady. Viajero Lodging Inn? Di ba parang may reputasyon ang naturang lodging inn na mas tamang sabihing motel? Tumawa lamang ang sales lady. Hindi naman lahat ang nagpupunta roon. Ayun ang pakay. Subukan nyo. Balita ko, ay iba na rin ang management kaya mas marami na ang pagbabago. Titingnan namin mamaya. Sabi rito ni Aris, saka bumaling sa kanya. Come on, try it on. Napilitan siya sumunod sa sales lady nang igiya siya nito sa fitting room. Mukhang mayaman ang boyfriend mo, ano? Natawa siya. Mukha lang. Kunyito kasi masyado kaya akala mo kung sinong milyonaryo. Talaga? Para kasing nagtatakang pinukul niya ng tingin ng babae na hindi nito itinuli ang sinasabi. Wala. Siguro kamukha lang niya. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at pumasok na sa fitting room. Nang bistahan niya ang kanyang sarili pagkasuot sa damit, ay napangiti siya. Napakaganda niyon. Hanggang tuhod lamang niya iyon at napakalambot ng tela. Paglabas niya, ay sinalubong siya ng humahangang tingin ng kanyang nobyo. Perfect. Pero parang may kulang. This, mula sa likuran, ay nilabas ito ang isang pares ng T-strapped high-heeled sandals. This will complement your legs. Nag-init ang kanyang pisngi. Nalaalang minsan, ay nasilip ito ang parte ng katawan niya na hindi nito dapat makita. Iginiyan siya nito sa isang upuan at saka ito lumuhod sa kanyang harap. Mistula siyang Cinderella na sinusuotan ng sapatos. You have got the sexiest pair of feet that I have ever seen in my lifetime. Bola. Ngumiti ito at pakudlit siyang hinagkan sa mga labi. Paalis na sila ng shop, bitbit ang kanilang mga pinamili nang tawagin siya ng sales lady. Sa pag-aakalang meron siyang naiwan, ay bumalik siya sa loob. Bakit? Palagay ko ay kilala ko na kung sino siya. Heto oh. May pinakita ito sa kanyang isang glossy magazine. Out of curiosity, ay tinignan niya iyon. Pagkatapos ay natigilan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila unti-unting nabura. Aris Artemis Watanabe, one of the most sought after bachelors in town. Pwede ko bang hiramin? Sige sa'yo na lang. Pasensya ka na, mukhang hindi mo alam. Tumangulang siya at parang namamanhid ang kanyang kaloobang ibinilot ang magazine upang hindi yun makita ni Aris. What's that? Tanong nito sa kanyang paglabas. Wala.